Kasi the meeting is being recorded. Okay. So, i-record pa pala to. Kasi if we are ready, physically, mentally, total, nandito rin lang tayo. And of course, hindi natin utang na loob yung pagbigyan po natin ng success natin in the future, especially we're talking about reality of life and how we are going to connect ourselves, our present situation, our goal, doon sa gusto nating puntahan. Maybe hindi naman tayo naglalakbay. We are not here just to travel alone, but diba, kasama po natin sa mga adhikain natin, sa vision natin, sa mga pangarap natin, yung mga mahal natin sa buhay. Our why, our deepest why. Ano ba sa Bisaya yung deepest why? O, ano yun? Sige, mga damgo, tama ba? Ayun, mga damgo nga pagkanamit. Ayun. So, our topic for today, and napakaganda nito kasi this is the first modular setup training, di ba, na ilalatag ko for this year. Oo. At I'm lucky and privileged, and you might as well, or also, you are privileged kasi, di ba, kayo po yung una na makakarinig ng ganitong klaseng module. O especially pag pag-uusapan po natin ang pangarap. Because nowadays, iba madali pong pasukin yung isang bagay, but somehow, from day-to-day basis, every hour, every minute of the day, minsan kailangan kang magkaroon ng enough and firm decision para, alam mo yon, para ituloy kung ano yung mga nasimulan natin. Tama po ba? So, kindly naman pa-comment kasi gusto ko nag-interact. Ayaw ko yung medyo nabuboring tayo, especially the leadership base of Trident International, di ba? Worldwide, di ba? Trident, the captain himself. So, thank you so much for very wonderful, ano tawag dito, presentation. Kasi pinadali na, magaling talaga mag-video. Because in my mind, I have this particular module, but to write it down, to be in coherent with, ano tawag dito, with in text, maano sa text. Mahirap yan because I am not a very technical person. I'm a very visual person na ngayon. So thank you so much, Cap, and for the council and leaders, the pioneers of Trident International Worldwide. So great, big acknowledgement to Coach Fortune, yung ano natin, yung host natin kanina, si Coach Risa, si Coach Ricaila, tama ba? Si Coach Jamela, si Coach Rolex. Oo. Meron pa ba tayong hindi nababanggit? The five, especially the siyempre, diba? Buti na lang meron ako dito advisor, spiritual advisor. Good step, diba? The heart and soul of Trident International. And of course, hindi pa natin nakakasama ngayon kasi visit pa sa kanyang line of clothing, si Coach Jam, nasa Isabel right now. So, ako rin, medyo kinakabahan ako ng konti right now kasi gano'n naman po tayo, something exciting na may magandang mangyayari, di ba? Sa buhay natin, medyo hindi tayo makatulog, medyo ang bilis ng tibok ng puso natin, like, di ba, example, if you're in love of something, of someone, tama, if you know that, alam mo yon, may magandang mangyayari. Oo, may magandang mangyayari sa iyo. Ano ba, hindi nabubulol-bulol ka, tama ba? Oo, so hindi lang po yung mga nagsisinungaling na nabubulol, pati rin po yung mga nagsasabi ng totoo na hindi pa nangyayari. At di ba, yung nag-visualize yung future na something is sound like, di ba, scary because, di ba, the fear of the unknown. Oo, yun yung yung takot ka kasi hindi mo alam what, di ba? Well, excited ka na magkakaroon ka ng kotse, magkakaroon ka ng bahay, as we promised, the marketing plan, the community, as you are here and being inspired by the person who invited you. Yung mga speakers sa Zoom, grabe naman, di ba? Ang galing pala, it's possible until you realize you're here. Nandito ka na. Tama ba? Sige po, pa-comment. At
gusto ko ngayon pala pasalamatan niyo po yung mga tao, especially yung mga tao na nag-invite sa iyo right now. Oo, kung sino po 'yan. Nandiyan na nandito pa yan nandito man yan sa community, wala na. Oo, it's okay because I believe they are part of our life. At kung nandito talagang pasalamatan mo, di ba? Kasi sa sobrang busy natin, sobrang uh, we determine natin sa paghahalugkok ng di ba, mga kayamanan. Sa nakakalimutan, we neglect the small things. We neglect to say thank you to some people, di ba? Na, di ba? Dahilan kung bakit tayo nandito. Opo. Kasi, you know, in the creative process, hindi pa ho tayo, some of you, hindi pa ho naman ganun kalaking kinikita. It's being promised by your sponsor or by your leader. Tama po? But your leader and sponsor are very firm when it comes to their goal. Not only their goal, but their goal to you since day one. Tama po? Nandiyan pa rin sila para sa inyo. Sabi nga dito, di ba, ikaw lang ang mawawala. Di ba? Huwag naman sana. But your uplines, the Trident International, nandyan lang po yan forever. So ako po, naniniwala po ako sa forever. Di ba? Sige po, this is time to be grateful. Kasi hindi natin as we face rejection, as we face adversity, problems on a day-to-day basis, whether it's coming from your job, problem from your job, concern from your family, tama, or business-wise, minsan nanineglect natin to say thank you, of course, to our wonderful creator, di ba? Kailangan talaga yan. So medyo iaano ko lang po yung electric fan kasi medyo yun, pati yung aircon, adjust natin. Ayun. Ito lang po yung yung wish ko sa inyo. Siguro nakalimutan yata ng ating. Okay lang po ba? Kasi sa araw-araw na ginawa ng Diyos, minsan naghahanap tayo ng mga angel, hero, ng taong, alam mo yon, mag-lead sa atin ng inspiration, ng lakas ng loob. Tama po? Ng motivation, ng inspiration, or ng konting correction. Okay lang po ba in the next about 30 minutes of your life? Mahiram ko po. Opo. Wala po munang okay. Nandiyan lang naman po kayo kasi it's very hard for me to explain this way. Di bali na po na medyo feel. Pero pag ganito, yung wala po ako nakikita sa nararamdaman, puro lang po kaluluwa, puro lang po text. Kung okay lang po na hiramin ko po yung about 30 minutes of your time para lang po may share ko po yung advocacy po natin, why you are here also, why you are part of this insane organization. Tama po, okay lang po ba? At pag magkukumit po kayo, I know 30 minutes is a big thing to you. I know, di ba, ang daming, hakuna na ba ngayon? O dyan sa Middle East, trabaho. Kung okay lang po, kasi mas maganda po if we had an agreement because this is not an agreement of my time, this is agreement to your goal sa pinasok niyo po. Kasi the last thing that I don't want to happen, we don't want to, alam mo yon, yung ayaw po natin na magsisi po tayo pare-parehas na yung pinasok po natin is useless lang. Gusto po natin lahat na bigyan po ng importansya. Bigyan po natin ng dignidad yung ginawa yung negosyo po natin. Kasi ako naniniwala po, 10 po ng aking mga kasama rito, 10 po ng leaders ng Trident International, including you, especially at this very initial stage of formulating grabe, hindi ko may paliwanag. Kasama po kayo. Opo. Ilan ba tayo? Na ako magpindot, baka mahirap. 62. Siguro kasama na ako. Because, you know what? As we believe in
Christianity, we believe in Jesus Christ. It only takes one Lord Jesus Christ and 12 apostles. Yung isa pa nga, nag-udas pa nga, di ba? Naging 11 na lang sila, pero napalitan rin naman. To have what we call Christianity. Tama? And look at the faith that we have. Yung lahat ng sinasaligan natin, especially in times of turmoil. Diba? Yun po yung effect ng leadership. Yun po yung effect ng vision. Wala naman po mapapala yung mga taong yon. But because of their vision, because of their call, diba? Look at Christianity right now. Of course, siyempre yung like Prophet Muhammad for those Muslim brothers and sisters, diba? Coming from nowhere, diba? Halos walang pinag-aralan. But because, diba, of the gift that Allah give him na binigay sa kanya, tingnan mo rin naman the belief of our Muslim brothers and sisters right now. Diba? Unfakeable. Like the Jews also, si Moses, isang tao lang din naman po siya na, diba, na inappoint ng God to reveal the 10 Commandments, which is very useful in humanity para magkaroon po ng order. Kaya may mga kapatid po tayo ng dito ngayon. So, lahat po ba nabanggit ko? Ano, di ba walang relasyon, walang religion daw. Good sporter, walang religion. So, okay lang po ba 'yon? As we believe at this point in time that you are a leader, you are a lion, di ba? Kasi siguro balik ko lang yung slide. Being that lions, having lions mentality, medyo kakaiba po yun. Because of all the species, of all the animals in animal kingdom, hindi naman po siya yung pinaka, alam mo yung malaki. Hindi rin po siya yung pinaka mabilis. I believe siya. Mabilis ba cheetah? Tama. O, basta yun na yun. Diba? Hindi naman po siya yung pinaka, alam mo yun, yung pinaka, ano yung maliksi? Agile. Pero bakit po yung lion, yung picture, especially when it comes being the king of the jungle? Oh. So bakit kaya? Sige nga, kung nag-aral po kayo, bakit lion? Hindi po ba kayo nag-wonder, bakit lion? Pwede namang di ba, jackal, ano pa ba? Pwede namang baboy ramo. But being the most dominant animal in the animal kingdom, by lion, di ba? Gusto natin maging lion. Lahat na po ba nakakita ng lion? Pakiano nga po kung lahat na po nakakita ng lion, kasi baka hindi po lahat. Baka sa picture lang o di sa YouTube lang. Yes, please naman. Nakakita ba kayo? Kasi ako nakakita na po mga 3 times yata, close encounter sa, I think sa Subic. Yung pinakakawalan kami ron, tapos talagang pumupunta yung mga lion doon. Medyo naka-intimidating, di ba? Si Kuya Dennis, nakakita na ba ng lion? Ang lupit pala niyan. Buti. Sa Baluarte, tama. Sabi Sixon, tiger. Tiger. Sige po. Sa mga hindi pa ako nakakita ng lion, kailangan nyo pong makakita man lang. Sa Manila, so patay na yata. Yes po. Sige po. Sige po. It's some kind of intimidating, but somehow it is, di ba? Picture of toughness. Pag sinabing lion, hindi lang po yan basta nangangain ng kung ano, it involves leadership. Tama po? So, yun po yung natin. Kasi gusto po natin magkaroon ng ganong klaseng mentality, like conquer mentality for you to survive. Kasi hindi po, tatapatin ko po kayo, ang buhay po ay hindi naman po ganong kadali. Pinanganak tayo sa mundo to ay is very tough. Ayun. Sige, umpisan ko na yung istorya ko. Kasi ilang, na rin ako. Anong oras mo ako nag-umpisa? Kasi sabi nga, ang introduction daw, yung pinaka medyo matagal kasi kinukumpus ko pa yung sarili mo. Hindi po lahat kilala ko dito. For sure, ganun din. Ngayon nyo lang po ako na-encounter. So, I came from the eastern part of the Philippines. My name is Joey Montes. I am high school graduate by profession. Diba? May pangarap. Ayan po. So kung nakikita nyo po yung
kung kayo po ay nakakaintindi ng picture, sabi nga, picture speak 1,000 words. Ayan po. Medyo black and white kasi wala pa hong ano yun. Wala pa hong colored. Pogi. Medyo may ayan. Ayun, parang Japanese. Grabe naman, oh. Medyo mga bayad po. I came from eastern part of Samar. So may mga taga Samar po ba rito? Ayan po, sa lahat po ng mga magka-classmate, ako lang po yung pinaka-maitsura. Kaya po ako nasa gitna. Ayun. So, sabi nga, po pwedeng yung tawanan, pagtawanan yung nakaraan natin, but it's okay. Somehow, it only reveals that po pwede pa palang mabago yung itsura natin. Hindi mahalaga kung black and white ka ngayon o whatever color you have right now. Importante, ano po ba yung gagawin mong kulay ng buhay mo sa iyong paglalakbay? Bawat page po, bawat chapter ng buhay natin, ano po ba yung ilalagay mo doon? Ayun! Di ba? Parang konti lang yata nagko-comment, yung mga leaders lang. Sige po, mag-comment naman po kayo kung nasaan man kayo. Baka mamaya, nandiyan ka na, inaano ka na ng amo mo, ha? Ayun. So, galing sa hirap, na typical na ano na bata na naka-experience po since day one kasi lagi po kaming binabagyo doon. I can still remember when I was 4 years old yata ako noon, 5 years old. Binagyo talaga kami, so puno na lang po, di kay poste na lang po natira sa bahay. And alam mo yon yung parents ko, they pray hard. Kasi ano na eh, nagsasalubong na po yung yung hangin at saka yung anong tawag dito, yung wave, tidal wave. Kasi nasa harap po kasi eastern Samar ng Pacific Ocean. So bukod po sa Japan kasi ano siya land of the rising sun yung Japan, kami po yung pangalawa na sinisikatan ng araw. Pangalawa po Hindi ko lang po alam kung yung probinsya nyo pang ilan. Pero yung sa amin, pangalawa po. Kaya, di ba? And it really gives me a hope. Kasi doon ang gagaling sa Pacific Ocean kasi pinaka-malulupit, pinaka-mababagsik lahat na typhoon. Because ano siya masyadong paano ko ba iyaano yun? Malupit kasi doon una nanggagaling yung low pressure area. Kaya nga at a very young age, alam ko na po yung mga pag-asa term, the intertropical convergence zone, low pressure area, pag ganun po talagang naghahanda na iba. Iba naman sa normal thing. So may isang typhoon na yun nga, naging wake up call sa akin kasi you could almost die for the entire family. There's some casualty. Hindi po yung iba pa ho yan yung Yolanda kasi medyo na ako, doon ako sa Manila. Iba yun. So, grabe yun. And my parents pray hard talaga na pag nakasurvive, raw sila, magtitirik daw ng kandila sa sulangan. Yun yung parang pinaka manawag dun sa amin. So, nakasurvive, tirik din naman, di ba? Kasi nakasurvive And then, doon pa lang, sabi ko, life is tough. Tama po ba? Sa lahat po ng mga naka-experience ng kahirapan, ng toughness, ng bata kayo, pa-type naman po yan. And I want you to type your story. Hindi naman po ganun kaano. Nung bata ako, ganito, kinagat ako ng aso, mati pong ganun. Ano po yung mga na-experience ng bata po kayo? Sige po. Kasi para malaman po namin, malay mo, di ba? Ako lang dito yung nagtatapang-tapangan, di ba? Mas ano pa pala, you have that wonderful story of survival. Tama po, at gusto po natin yan na marinig. Tama po, sige po. Ano po ba yung nangyari sa ng bata ka? Kumain ng di ba? Hindi, like, parang siya, uncontrolled. Kasi yung kumain ka ng bunot, medyo na yun kumain ka kasi ng bunot Di ba? Ano po ba? Yung parang hindi mo makakalimutan na it's a survival. Ito pa medyo, dahil sa gutom, ako, kumain po ayun. Sige, kumain po ako ng butete. Ayun, hindi ko naman alam po na medyo nakakalason na hindi, yung mga toxin po, dapat tinatanggal pala yun, yung tinatawag na maray-paray, hindi natanggal ang chewing ko. Ayun, talaga nalason. So, I almost died. Syempre, grabe pala talaga yung yung butete na yun. Dahil po sa hirap.
nagkaon ng balanghoy. Nakakalasod din yan yung balanghoy. Lalo na pag binaliktad yata yung pagtatanim. Nakakatawa din naman yung istorya nyo. Kain ng nyug. Grabe naman yung experience na yun. Kumain daw ng nyug. Ang kawawa naman yun. Sige po. Para lang makilala din naman po namin kayo. Hindi po siya medyo, pwede po nakakatawa, pwede po nakaka-inspire, pwede po, di ba? Ayun, kumain ng bayabas. Ay, hindi pa pala kayo kumain ng bayabas sa buhay nyo. And I promised to myself na given a chance, pupunta ako ng Manila, mag-aasik ako ng lagim dito sa Manila. Hindi, joke lang. Di ba? I'm gonna do my best para matanggap ng trabaho, para makaipon, di ba? At maisalba yung buong angkan mo sa kahirap. Yun naman tayo. Tama? So kaway-kaway naman po dyan sa may mga ganong klaseng mindset na Manila somehow, o di kay other country, di ba? Is the land of promise. Di ba? Lahat po tayo merong ganun. Kasi tuwing may umuwi from Manila, from Samar, may dalang biskwit syempre. Galing Manila, papunta sa Samar, may dalang biskwit. Tapos medyo pumuputi sila. Medyo nagtatagalog sila. Grabe. Syempre sa amin, pag medyo nagtatagalog ka, social ka niyan Parang grabe, no? Kasi sa amin, ang hirap managalog. Di ba, ikaw din. Pag may nag-speaking mo, social na. Di ba, pag mga 1 week lang naman, nagtatagalog sila. Pero pag medyo pagkatapos ng isang linggo, nagparay na rin. Lalo na pag kinakagat sila ng alimango, pag namamana, sabi, aduy. So wala din pala, peking Tagalog, di ba? Pero nakakatuwa lang because, di ba, yung ganong klaseng experience, yung po yung hindi natin mababayan. At the same time, para sa akin, it's a privilege for me to experience that kind of life because hindi na po ako kailangan turuan, training na mental toughness because since I was young, it was tough to live. It was tough to survive. Not only me, kundi buong family. That's why I promised to myself that given a chance, I will do everything. Sa amin po, uso pa ho yun yung mga Betamax, mga Holdapper ba yun, Ganggang. Diba? Yung si Ruben yung bida, tapos si Dicato. Sabi ko, kung meron lang magre-recruit sa akin ngayon pa lang, diba? Na maging gang, papasukin ko na yan para lang siyempre magiging bida ako, hindi naman ako mahuhuli at saka ulit kayo makatitin ko, diba? Tatakas ako ng konti, mga tipong gano'n. So, ganun po yung mentality ko na whatever it takes, whatever the cost, as long as wala lang tayo sa kahirapan, I will do everything if meron chance. Tama po ba? So, sino po ba yung mga ganong klase? Di ba? Iba naman, pag babae naman sa amin, pag-asawa ng Amerikano, di ba? Pag-asawa yun yung mentality, para at least hiwalay na lang din naman yung Amerikano, kahit matanda na, basta gamitin mo lang yung utak mo. Actually, hindi naman po utak yung ginagamit sa pag-asawa ng Amerikano, di ba? Alam mo kung English po yung ginagamit doon. Okay po ba yun? And then, ayun, natupad po yung pangarap ko na yun, napunta po ako dito sa Manila, nakipagsapalaran. I thought that it was so easy for me. Like most of us, na makahanap ng trabaho, ayun, sa awa po natin, hindi naman po masyado natatanggap. Alam mo yun, tatawagan ka daw nila, inantay ko po yung tawag. Ayun, way back 2001 pa yata yun hanggang ngayon, 2024 na, di ba? 19 ko pong pa, hindi pa rin ako tinatawagan. Di ba, mga tipong ganun, ang gulo Tapos kailangan doon ng experience bago nila tanggapin. Sabi ko, paano ako magkakaroon ng experience? Kung hindi nyo mo ako tatanggapin, tanggapin nyo muna ako. Tanggalin nyo na ako. May experience na ako. Sila mismo magulo, no? Oo. Tapos laging sinasabi with pleasing personality. Paano kung hindi ka pa talaga gwapo at maganda? Hindi ka tatanggapin. So ladies and gentlemen, discrimination, racism. Tama, totoo yun. Diploma mo, ano ang diploma mo? Baka mamaya pinagawa mo lang sa recto, sa mababang paralan, mataas na paralan. Ang hirap So the competition, the standard, moral standard, ethical standard, educational standards, there. So anong magagawa mo? Tama? So syempre wala, uwi na lang ako, iyak na lang ako. Ganun ba tayo? No. We learn to charge like a lion. We learn to lead not other people but ourselves in time of despair. Diba? Pag especially we are lost, you remember yourself as you have promised since day one. Na lahat gagawin mo, lahat ng makakaya mo. Because I am not a loser.
Hindi po ako binuhay hindi po ako dumaan sa bagyo. Hindi po ganun hindi ko sasayangin yung ganung klaseng challenge, yung ganung klaseng binigay sa akin na challenges para lang umayaw ako sa rejection. Because for me, it is a nature, it is God's given gift. So what I did is, tuloy-tuloy. Muntik pa ako matanggap sa KFC. Sabi ng manager, tatanggapin kasi sa KFC. Oo, banggitin mo lang tong words na to. Dapat maayos ha. Sige sir, bring it on. Sabi ng manager, sabihin mo, welcome to KFC. Welcome to KFC. Ay, Mr. Montes, hindi ka pwede Bisaya ka. So, ultimo pagsasalita natin, totoo naman yun. Bisaya naman talaga tayo. Ang tanong, kasalanan ko ba? No, kasalanan niyo ng mga teacher ko kasi sila mismo Bisaya. So, dapat sila yung parusahan, hindi ako. No, sorry po kung may mga teacher po dyan. Ama po. So, di ba, lamang na yung Tagalog eh. Meron pa, di ba, sa atin, sa Mabas, hindi masyadong marunong managalog. May ganun. May ganun. Minsan, tatlo lang yung Tagalog na ano yun. Alam niyo, di ba, punta ng Manila, isa Cubao. Di ba, bumaba siya sa Cubao. May krimen doon, may nagpatayan. Eh, syempre, nandun siya, na-timingan siya. Na-timingan siya ng pulis. Itatlo lang yung alam niya na na salita. Naglakas ng loob. O, pamasahe, tapos tatlong Tagalog na salita. Ano yung baon niya, tatlong Tagalog? Ako po, dahil wala po akong pera, at salamat po. Inuuli siya ngayon ng pulis. Eh doon may parang bulagta. May tinanong, patay na ba yun? Tinanong siya ng pulis. Sinong pumatay na ito? Ako po. Tuwang-tuwa pa siya eh. Ako po. Di ba? Bakit mo pinatay? Kasi wala pong pera. Sige, ikukulungan na namin. Huling-huli ka na, ito ebidensya. Salamat po. Wala talagang kaso. Inamin niya mismo. Meaning, ladies and gentlemen, on some ways, nakakatawa po, but somehow ignorance is the cause of suffering of humanity. Hindi lang po basta na ignorance like nakapag-aral tayo, but the understanding on life, kung paano po natin iintindihin yung buhay, yung journey mo, na nandito ka sa community, sa Trident International World. Okay lang po ba? Trident na lang, no? Para medyo Bisaya ko ang haba. Na nandito ka sa Trident, nandito ka sa community, you belong in this pioneer group. Dapat i-accept mo lahat ng possible na mangyari sa iyo because somehow, magiging bias ka kung tatanggapin mo lang lahat ng masasarap tapos hindi mo kayang dunukin mga mapapatid. How can you compare the day without night? Tama po? How can you compare? How can you say the white collar is good when you don't even see the black collar? Tama po? Because if you're gonna question all your struggle in life, concern, adversity, somehow you question the chance that the universe, the Lord, your Allah, give it to you. Diba? Sabi nga, ano yon? Sinasabi sa Biblia, hindi naman po ako relihiyoso na tao. God doesn't promise us an easy journey, but it will be a safe and meaningful journey. Opo. Ayan po, nung hindi pa yata ako nag-apply, natanggap. No? Ang nangyari po, ito na nga, di ba? Ang nangyari po, hindi ako matanggap. So, na-invite po ako sa isang, di ba? Seminar. Seminar. Alam mo yun, yung ini-invite ka ngayon sa Zoom, yung nag-TikTok ka, tapos, di ba? Ikaw naman, hawaw ka, di ba? Ayan tuloy, na-invite ka. Sino po ba yung mga ganong klase na-invite? Ako naman po, iba po yung pagkaka-invite sa akin. Kasi na-invite po ako sa office mismo. So, nadala po ako, nakidnap po ako. Nakaladkad, napangakuha na ako ng pagkain, di ba, ng chicks, na gano'n. Na-invite po ako ng isang kaibigan. And good news, sumama naman po ako kasi libreng pagkain. And only to find out, seminar. Nagpapalakpakan, parang mga baliw, kulto, syempre. Di ba? Sabi ko, grabe, yari na. Di ba? So, ako naalala ko na hindi naman naka-t-shirt yata.
Pero wala nang choice, nandun na. Di ba? Alam mo yun yung na-invite ka nang hindi mo alam kung saan ka pupunta pero wala ka nang magawa, hindi ka na makalabas kasi punong-puno ng tao. Pag sabi ng speaker, good morning, grabe. Good morning daw, eh, medyo magagabi na. Tama ba? Sabi ko, mga baliw yata itong mga to, parang kulto yata. Daig pa yata yung ano eh. Daig pa yung kulto, di ba? So, I was, ano mo yun? Iba rin yung pakiramdam ko. Thank you, Lord. It's some kinds of inspirational, somehow hindi ko maintindihan, totoo ba to? Ano yata to, nang joke lang to, di ba? Nakulto din po ako. Ngayon, nakulto. O, sabi ng ano, dito yayaman. Sabi ko, alam mo yung utak mo kumukontra, pero wala kang magawa, hindi ka makapagsalita. Siyempre, baka mamaya kuyugin ka eh. Yayaman. Paano ko yayaman? 20 pesos na alam ng laman ng bulsa ko. Dito magkakakotse ka. Sana all, di ba? Mga ganun, di ba? Sana nga. Di ba? Ganun naman tayo ng first time. Sana. Until we believe. Until we have faith. Ano pa ba? Sabi ng speaker, eto, maraming may mga pinakilala, abogado, engineer. Sabi ko sila yun eh. How about me na Bisaya? How about me na walang pinag-aralan? How about me na high school grad? Eto malupit. May pinakilala. Pedicab driver. Taga Leyte pa. Eh syempre, tines ko. Kung talagang taga Leyte pa talaga. Good news, taga Leyte nga. At saka mukhang pedicab driver talaga kasi yung mukha, medyo pedicab eh. Di ba? Joke lang po yun ha. Ayun. So, atin ang seminar na baliw. Pag sinabi ko na baliw, na culture shock, na na mindset, di mo alam yun, na-hypnotize, everything. Ladies and gentlemen, it takes only one night for me to change my life. Isang gabi lang po yun. And the rest was history. Yes, it's a decision. Sabi sa akin ng speaker, magaling yung speaker. Ikaw, Pogi. Ako yun. Kailan ka sasali? Bukas po. Guys, imagine. 20 pesos. Walang trabaho. Sabi ko, bukas sasali. I don't know if it's divine intervention. It's kind of arrogant o ano man yun, nabigla lang po ako. Pero sinabi ko talaga na bukas. And I believe this power of if your words, if your thoughts, kaya dapat guard mo yan from time to time, day-to-day basis, ano ba iniisip? Because, result won't lie. Whatever, diba? Your mind, diba? Conceive, the body can conceive. So, ayun po. Siguro nakita niyo po yung mga nangyari sa akin because of that decision na kinabukasan sumali. Nagkaroon, ito, wrap up na lang. Kasi medyo mahaba-haba na yung introduction ko. Kasi gusto ko lang po mag-establish sa inyo ng credibility. Not for my result, but eventually your future. So I believe that my present right now, it could be your future. Kasi yung pinalalagyan ko right now, it is only a decision na ginawa ko in the past. So without the decision, di ba, wala po tayong. At ikaw ngayon na nandyan ngayon sa webinar, kung sino ka man ngayon, it is your past. And who you are tomorrow, yung po yung magiging mentality mo at mindset at this point. So ayun, I've been into a lot of countries. The Philippines, medyo naikot ko po, except from Mindanao. Nag-network po tayo sa ibang bansa. Ayun po. So medyo iba po yung mga tao dyan. Medyo, di ba makikita mo, we are like Black American because I have the privilege to interact with these people coming from different parts of the world. Na doon po ako naka-experience ng seminar na hindi po sila umuwi. Totoo po yun, na nakikiusap po sila, it's Papua New Guinea, Western Province, Daru, malapit na po yan sa Australia. Doon po ako naka-experience ng English po doon, wag kayong mag-alala. Kaya kung ano man po yung English na sinasabi ko ngayon, natutunan ko na din po yan. Ibig sabihin, kaya talaga. Kasi baka isipin nyo, grabe, ang galing-galing naman yan. Again, wala pong pinanganak na nag-English ka agad. Tandaan nyo po yun. Wala pong pinanganak na nag-Tagalog. Galing naman yan.
Di ba? During naman yan, nagtagalog ka agad. Lahat po yan natutunan. Even dito, may lovebirds kami dito, tuturuan ko na talaga. Ano, magsalita. Ibig sabihin, ladies and gentlemen, you allow your mind and your will and your body. Di ba? At the same time, may tamang pagsasagot. Ibig sabihin, mangyayari. Gusto mo. So, ayan po sila. Grabe po. Alam mo, 5 oras na po nagsiseminar, wala po umuwi, wala po tumatayo. Oh, sa Pilipinas, iba. 5 minutes pa lang ako nagsiseminar dyan sa office. Diba? Naiinip na po sila. Ganyan po tayo mainipin, especially when it comes to our goal. And sometimes, equality, yes, we are equal. And sometimes, totoo po yun, hindi po tayo naiinip sa mga bagay na magpapabagal sa atin. So it's some kind of ironic. So ngayon po, sana po, wala po may inip. Kasi pangarap niyo po yung pag-usap. It's about reality. It's all about some correction on the mental perspective that we have. Paano po natin i-deal yun? Ayun po yung mga result. Pagkaroon ng pinakamalaki po cheque galing po sa 18,000 sa pagpaparker, sa pagiging tambay, 18,000 per year. Kumita po ng 2 million ice check. Ayun. And in my 12 years na ginagawa ko po, ayun, naging awardee pa tayo sa Malaysia. Hindi ko alam eh. Kasi sila na po yung nanguhan nito eh. Kasi medyo nahihiya po ako ng konti pag sinishare ko yung achievement. Kasi gusto ko i-share sa inyo yung process, paano ko po nagawa yan, paano ko po nakuha. Because I know you are not Joy Montes by person. You are a different human being, and I know you have some story to tell also. So these are my uplines. So malaking pasalamat po sa mga tao na nag-invite sa akin, nagbigay po sa akin ng inspirasyon. Mula noon hanggang ngayon, at hanggang sa mga susunod po na mga yung po yung nag-invite po sa akin, sinasabi ko po sa inyo, si Mentor Louis Gascon at Chowking Crew. But right now, ayan, nakamansyon na po yun. Mga worth 50 million sa city. Opo, tama po kayo on my left side. Opo, lamang po ako dyan ng ilang paligo at saka sa height. Pero the vision, since day one nung sinama po niya ako right now, buti na lang po na sumama po ako sa kanya nung pag-visit po ako sa kanya. Kaya laking pasasalamat po sa nag-sponsor sa akin. Kaya eto, from time to time, pasasalamatan niyo po yung tao na nag-invite sa inyo. Kahit ano man po, minsan, di ba, naiinis na po tayo dyan, lagi na lang ganito, invite, lagi na lang tayo pinapollow. You know what? Being in this organization, because we act as parents, for you to be reminded that you're here para makuha yung goal mo. Hindi ko goal yan, hindi po namin goal yan, but for you to get your goal para sa future po natin. Tama po? Tapos yung ano naman po, yung nasa right side ko po, yung po yung naging mentor ko. So, kilala po yan sa buong community at hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo because that person particular is named in the name of Joseph. So, naging top 1 male networker po yan worldwide. So, nakaka-proud kasi hindi lang po Manny Pacquiao nakilala yung when it comes to boxing o di kay Charles Pigpenko sa sino pa ba yung mga ano dyan kundi yung mentor ko po na yun si classmate Joseph Kim. So sa YouTube po search nyo na lang, naging mentor ko po, naging kaibigan at hanggang ngayon kasama po ako sa organization po ng JLM Project ko. So literally, di ba lahat po na sinabi ko, ang dami ko na mga pasikot-sikot because I really want to establish sa inyo na kung ano man yung mga dinaanan, pinagdadaanan o dadaanan, accept it as journey, not a destination. Because, alam mo, grateful ako sa nangyari. Sa nangyari po na resulta, na experience, ang sarap. Makatulong ka sa ibang tao, makatulong ka sa particular, alam mo yun. Pero mas excited ako to build the especially sa lahat po na nandito sa tribe. And yun, ang tanong na lang dyan, are you willing? Willing po ba kayo to be with me, to travel, to make the future, our future, your future? And if the answer is yes, kasi minsan, di ba, maniniwala na nga lang tayo somehow, some kind of quite impossible for us, especially this time of hardship, this time of chaos, ang dami po natin
distraction like social media. Pero yung mag-say tayo ng yes for us to believe, not by my words, but to your words and to your vision, for your future. Minsan po nakakalimutan po natin to say yes, not to me, not to the speaker, but to yourself. Because when we say yes, di ba? It's some kind of, di ba, fulfilling. Iba yun eh. Pag sinabing yes, pag sinabing no ng isang tao, iba rin yun. It's another feeling. But yes, di ba? It's some kind of creation. Di ba? So, samahan niyo po ako sa future at ipapaliwanag ko. Paano po natin kukunin yung future? Ito na po. And it takes only one person needed for you to become successful. Not 51, not 61, not hundreds, not thousands, but it takes only you to have that raffle, especially we are going to get our goal. Ikaw na nandyan ngayon. Because you know, this is very powerful. Pag dinuro kita, ayaw nga nang dinuduro eh. Lalo na pag mukha yung paduro. Di ba? Pag minsan dinuduro tayo, some kind of intimidation. But how about if you are, di ba? Sabi dito, you are the chosen God. You are the chosen by God to become successful. You're chosen by Allah. Di ba? For you to prosper. Alam nga naman sino bang nagdala sa atin dito? Mga duwende? Of course not. Tama po. Nandito ka kasi we believe we have a common goal. And of course, it's our Creator. The one who created you, the one who created, visualize our dreams, our goals. Isa tayo niya, whatever we call that. Tama po? Yun. So naniniwala po ba kayo na ikaw, right now, ikaw, yung kamay na yan, that particular hand, yung gagawa, kahit anong guhit pa yan, kahit may M, may L, ano pa ba yan, as long as ready yan, na ituro sa sarili mo na you are the responsible, you are the committed one, you are the owner of your life, you take charge of that, of your goal, of your family, welcome to Trident. So ito na po, di ba? And yun, nakikita ko kasi dito yung comment nyo. So dito ako ngayon. So okay lang po ba kayo? Buhay pa ba? Yun, ayun. So, pag-usapan po natin kasi makakatulong po to. Kasi, you know, nandito kayo, nung pasok kayo dito, parang we are being convinced by a promise, by a bit of process sometimes, that, yes, this is easy, depende. Ano ba sa'yo madali? Di ba? Madali lang to, ilang within a short period of time. Of course, pwede kang pabago yung buhay, yumaman, magkaroon ng pera, makatulong sa ibang tao, magkaroon ng kotse, makapunta dito sa community, di ba? Mag full time. And who you are today predetermine the action, the cause that could lead our result for tomorrow. And, you know, para sa akin, inuuna ko yun. Who are you as a person? We are not intimidating. We are not qualifying whether ano man yung lahi, ano man sino ka man, siguro mo, Bisaya, Ilaga, ano pa ba? Kita, ano pa ba? Whether you are Tagalog, kasi whether you are a Muslim, you're a Christian, I'm talking about who you are right now. Kasi ako naniniwala ako, I believe the most important component of success is not coming from me, from upline, diba, from the speakers. There are hundreds of, even thousands of video talking about success, talking about self-confidence. But they are not talking about paano tayo makakarating doon. Who you are. Sino ka ba? Sino ka ba na may karapatan ka maging successful? Who you are
Nakarapat-dapat ka bang tumulong sa ibang tao? Because you see the potentiality on them, but not seeing a potentiality in you. Who you were. Tama po? Sino po kayo dati? Who you are right now. And ito po yung pinakagusto ko. Who you want. Because history, diba? As we write history, napaka-importante pa ng history na because, diba, nandiyan lang yan para pag-aralan natin. One of my favorite subjects is at kultura. Di ko alam kung ano mapi na po yan. Kung ano, binago-bago na yan. Because I learn I love to learn, di ba? Yung mga buhay po ng mga bayani of their paano po sila paano binigyan buhay nila sa bayan po natin, like heroes, tama po, di ba? Ganun po, history, ayan, history. Oh. At minsan, di ba, galing naman ng si Rizal, grabe, bata pa lang siya, di ba? Mayaman na nila. But, pwede pa pala tayong maging bayani sa mga sarili nating pamilya, sa sarili natin. Tama po? Who you were. Kung sino ka dati, it doesn't matter. Because this one is day one na magdi-decide ka who you want. So ang dami ko pong nakilala kasi ako po yung produkto po ako ng experiential training. When we say experiential training, you spend, di ba? Magbabayad kasi sa training about days yun. So, tapos may mga gagawin kayo activity and within a short period of time, magka-transform from being this person to a better man, to a better person. Kasi kailangan po natin the confidence, diba? The acknowledgement. Ano pa ba? Yung mga kailangan natin matutunan. Kasi syempre, di ba? Hindi naman tayo pare-parehas lahat. Nakapag-aral, nagkaroon ng kumpiyansa. Tama po, hindi naman lahat pinanganak na medyo maganda yung tura, kagaya natin. We have intimidation, we have weakness, we have vulnerability. Tama po, we have blackness. Daming kulang, feeling natin. Tama po? Sabi nga, how much is enough for us to pursue? Diba? Sa ano po natin, ibalik po natin yung, kasi gusto ko mag-focus dito sa ikaw. Kasi especially at this point in time, nagbubuo tayo ng, kung alam nyo lang po, diba? Siguro, ilalatag namin yung structural natin the next few days. Kung paano po, saan po yung direction, saan po yung vision papunta. At napakaswerte mo na kasama ko ka po ngayon. Di ko lang po alam kung nandito po si Ate Nurse, saka si Sir Jimmy. Na-meet ko po kanina sa office. Kasi nag-purchase po sila, isa sa mga manager po ng SM. Kindly acknowledge yourself. Nandiyan po kayo. Ako pinadabutan po because, alam niyo po, first time ko po ulit sila ma-meet. Ayun. Ayun si Kuya Ray. Ulit. Kasi medyo nagkaroon lang po tayo ng medyo konting lag. So first time ko po ulit nila ni si Ate Mers na SM supervisor, a manager for about 15 years. I don't know exactly. So tapos may na-invite siya, may na-sponsoran niya o na-recruit si Sir Jimmy. 7 years na po sa sa SM. Daming hinahawakan na area. Alam po, nagulat po ako sa sinabi ni Ate Mers. Sabi niya, we have to resign January next year because itotodo ko na to. Alam niyo po, sa totoo lang, hindi pa ako pwedeng kasi baka mamaya lang na po. But alam mo yun, when I hear that particular messages, like a statement coming from other people, medyo lumalakas po tayo. Kasi I can only be selfish sa goal ko, sa nararamdaman ko, sa situation. Because I have enough. But these people, like
Ate Mers at saka si Siri at saka si Regine. Laki pa lang pangarap din nila. And I cannot be selfish, but diba, para ilatag sa inyo, ano mga kakailanganin natin ng mga skills and attitude para makuha natin. At hindi lang po sila. Lahat po tayo na nandito. Sa mga hindi ko pa humabanggit, hopefully I have a chance to talk with you one by one. Kasi our vision, our grandest vision is to dominate not only the Philippines but the whole. Because I believe through social media right now, through technology, sabi nga, ang technology, pwede daw natin maging kalaban like AI or something. But it could be our ally para mapabilis yung pagkuha natin ng yaman. Hindi naman tayo papayag na sila lang yung mayaman. Tama, tayo rin dapat. We must have a piece of pie. Have a, di ba? Magkaroon din tayo ng part na amin naman din to. Diba? Marunong din ako mag-Facebook. Galing din ako sa hirap. I have the right and the privilege to have that also. Tama po? Ayun. So again, hindi po issue dito kung sino ka. The issue is, are you willing to change? Are you willing to have that mentality of an entrepreneur, of a business-minded, of a change man, of a change person, a better person, not only by decision, but on a day-to-day basis? Hindi po dahil sa edad mo, hindi dahil sa bata tayo. Marami po akong nakilala na wala pong pinagkatandaan. Marami po akong nakitang bata. At an early age, you take full responsibility. Tama po? So it's all about what we do. What can we do right now na nandito po tayo? Kasi yes, being an entrepreneur is not easy job. Hindi po ganun kadali. Biruin mo, magpe-present ka. Di ba? Pangakuha ka ng sasali. And sometimes, di ba? Medyo hindi maganda sa feeling. Nangako na ito. And only to find out that it's normal in a business world. Di ba? Henry C. Lucio Tan, you think wala pong mga rejection na hirap. Di ba? Gagawin po natin example, inspiration. But we don't want na yung mga pinagdaanan nila nakatiting man lang. Ayaw din natin pagdaanan. Sometimes it is an issue on ourselves. Walang self-confidence, hindi nakapag-aral. So what? Instead, your weakness is a disadvantage. It could lead to your advantage. Tama? Oo, kasi ako naalala ko, nagsisimula ako, sabi ko, high school grad ako. Dati na akong tambay, nakagawa ko ng parang, for sure, sir. Medyo, di ba, mapapakababa ka. For sure, sir. Kayo po, medyo, nakikita ko po sa pananamit ko, medyo maayos-ayos yung buhay. Ako, sinachallenge ko po kayo. Kasi kung meron mga pong tao na makakasama namin dito sa negosyo, kayo po yun. So, you're intellectual. Alam ko, marunong po kayo mag-balance ng katotohanan. Marunong po kayo mag-compute ng malaki at mas malaki. So never stop growing. Anyway, education is everywhere right now. And of course, the experience that we endure, it is the best education. Opo, hindi po gagaling ang isang Joy Montes kung sa libro ko lang po nabasa. Tutulugan ko lang po. Kung sa YouTube ko lang po nakita, mabilis lang po yung attention ko. Dahil po sa experience, dahil po sa napahiya ako, dahil sa napagalitan ako, I feel something. I feel belittled, dominated by something. But it's okay. It's part of growth, my growth. And it's part of life. Tama po? Kaya be secure on yourself, sarili mo right now. Buti pa si ganito, buti pa si ganito. Hindi po. Lahat po tayo. May purpose yan. You are the missing piece of something para mabuo po natin yung isang puzzle, a big puzzle. Yeah, accept the fact that, di ba, you are that. Okay ba yun? So next po, ayun, tapos na po ako. Ayun. And why? Bakit mo gagawin? Bakit kailangan mo siyang gawin? Kasi being you, being who I am, I can only have this reason.
But why, our deepest why, dig deeper. Para po tayo lumalim doon. Kasi kailangan po natin yung lalim, especially in times of chaos, storm. Di ba? Pag medyo nahihirapan po tayo. Kung sarili po lang po natin, almost our mind, di ba, bibigay. Pagpagod po tayo yung katawan natin. But, if you try to recall your promise since day one, kung bakit kailangan mong maging successful, bakit kailangan mong mag-endure, do something. Sino ba yung mga tao na nakasalalay doon sa words mo, sa sinabi mo? That's the why. That's why you are here. That's why you need to be tough. Not because you are a tough individual, but somehow, these people, naniwala siya sa'yo. Nabigyan mo sila ng hope. Somehow, you feel strong because these people believe that you are strong. Kaya kailangan, hindi pwedeng especially right now, the pioneer stage of this organization. It's something exciting. This is the golden age of creating a very dynamic and wonderful organization. At sa mga magpa-pioneer po, ay nako po. Yes, the promised land is there. Pero para ihatid po lahat ng mga mensahe natin, lahat ng mga gusto natin, lahat ng mga pangarap dun sa promised land. Take courage. And sometimes, pag nawawala tayo ng courage, hindi lang po dito sa negosyo natin, sa buhay natin. Lagi po natin naisip yung parents, mga anak po natin. Minsan, di ba, medyo ako nahihilo. Minsan, alam mo yung nag-LBA, almost die for that. Parang gusto mong, gusto mag-give up, gusto mong matulog. But I try to remember my son. Try to remember the people who believes in me. Say that you are tough. Nilagay ka dyan for something. Try to remember them. At tatanggalin nyo lang po yung selfish. Because, kagaya ng sinabi ko kanina, kaya Timers, she's so excited. Daming kwento. Sabi ko, Timers, kwentuhan po tayo sa susunod. Kasi, prepare ko pa yung module ko. Pero sabi ko, nandito, just to meet you kasi I know my doon na nagkakaroon doon ako nagkakaroon lalo. So, ang gusto ko po marinig po yung istorya ng bawat isa sa inyo. Because gagawin po natin lahat po ng ating makakaya, including the leadership, the pioneer, the council of this organization. Kami po, ready po kami. Ready po kami tanggapin kung sino po kayo. Doon sa mga adhikain natin, sa goal natin, itawid, ilipad, ano pa man, whatever transportation, whether slow, crawl, or ano man po yan. At elements, kasi naniwala po kayo sa amin, wala po kaming choice, kundi gawin sa alang-alang, sa katuparan, yung paniniwala. It may take time, it may take courage, it may take conflict, but at the end of the day, we're being united by this inspiration to have a better life. Because this is not only for me, and I cannot do nothing, mag-isa lang po ako. Mag-isa lang po, konti lang po yung council. Mga tao lang din po sila napapagod. I understand, nare-reject, hindi ko man kayo nakakausap about all your concern. Diba? Pero alam ko, may mga bagay pa na mas malaki dyan. Yung pagmamahal natin sa lahat ng pinag-aalayan natin. Bakit natin gagawin? Bakit itutuloy mo to na kahit mahirap intindihin, but you try to comprehend, you try to understand that because of your understanding, of your capacity to, di ba? Your brain to understand, but because kailangan. Not because of me, not because of you, but for my people, I need to do. Sabi nga, if I am ignorant, kung kailangan ko maging accountant, kailangan tanggalin ko yung pagiging mangmang ko sa numero. I want to be a certified public accountant, which obviously by numbers, kailangan alam mo yan.
Kailangan ko isit aside yung ignorance ko sa numbers. Because I need to play, I need to live by numbers. Because I promise to be an accountant. I promise to be accountable. How about you right now? Kasi somehow, if we are not convenient to do some task, to understand some, to accept, especially pag medyo shaky ka, hindi tayo, kasi hindi naman po tayo pinanganak na negosyante, hindi naman po tayo pinanganak na top agad, top ka na agad. Hindi po eh. Sometimes may ano yan eh. May parang tatamaan ka ng konti. The thing is, pag experience mo yan, huwag ka nang umilag, tamaan ka. Because wala kang choice. Diba? Life will hit you. Even wala ka sa loob. Sabi nga, mas maganda na, you suffer right now, you welcome, you entertain adversity, ano ba, inconvenience, kaysa may experience mo yung pag matanda ka na. Grabe, hindi ka na pwede makailag pag matanda ka. 8 years old ka na, iilag ka pa. Oh, wala na. Kaya ngayon, habang bata, kagaya ko, na 29 pa lang ko. Diba? Pag na natin pag-usapan yung edad. Kasi alam mo yun, isang taon lang. Mamaya, bibigyan ko po kayo ng ano, this is, ano to may study to. Ngayon na lang siguro. Based on my 12 years of being distributor of this Alliance in Motion Global, tungkol sa mga, alam mo yun, resulta, nag-observe din ako, nag-notice. Alam mo yung pinaka-average Joe lang, average distributor. For him to become successful, he's successful about 80,000, 50,000 pesos, 200,000 a month na income. It takes about 5 years. 5 years. 5 years po. At tama po yung sinasabi sa 10,000 hours. For you to become a master of something, you need to spend about 10,000 hours on your choosing craft. Kaya nga yung engineer, 5 years nag-aaral engineer, hindi pa matatapos na pagkaano pa kaya tayo. Di ba, accountant, it's about 5 years yata. 10,000 yun. It takes about 5 years para ka nag-aaral. Ang maganda naman kasi habang nag-aaral ka, kumikita ka, natututo ka, nakikisama ka. Again, 50 to 100,000. Paano naman, Mentor Joe? Paano naman, di ba? May nakalagay ba dyan? Magkakaroon ako ng pag-ibig? Yung po hindi ko mapapangako. Kasi ang pag-ibig, ang puso, hindi na po natuturuan ng numero yan. Opo. So mga kaway-kaway naman po dyan sa mga ano, buhay pa ba kayo? Sa mga gusto ng pag-ibig. Sige. O, di ba? By forever na. Wala na yata ako. Disconnected na ako. Hindi, sa totoo lang, alam niyo po, of my more than a decade here in Alliance in Motion Global, I've learned so much. Pwede ko po i-share po yung personal experience. And when you know how to lead people, pag marunong po kayo mag-lead ng tao, pag marunong po kayo sa tao, napakasisulang po yan ng pag-ibig. Napapayaman nga natin ibang tao, nababago natin ibang tao, isang tao. Okay? Di ba? Huwag kayong mag-alala doon. Di ba? Di ba? So, kasi yung iba, nandito lang. Forever po, nandito na. Mas maganda po, di ba? Di ba? Paano tayo napunta dyan? Di ba? So, how? Ito na po. Pagkatapos ng who you are, why? Bakit mo siya gagawin? Paano? Again, napakadali na po. Maybe I don't have the time and a position to discuss about tools like boosting, like the Facebook marketing, TikTok marketing kasi pang speaker na po yan. System like the JLM project, mentorship from the people, nagkaroon na po ng resulta, from the pioneer, from the council, from the tribe. At yung community po natin, paano po natin feel. Sabi nga nina, natutuwa ako kasi Ate Mer, sabi niya, alam mo, kaya pumunta kami doon, nag-observe kami kasi gusto na namin pumunta. Gusto na namin mag-ano. Kaya kakabahan yung sponsor niya si Fortune. Baka maya-maya, may dala ng mga gamit yan. Kailangan kumita ng 100,000 isang buwan. Yun daw yung kinikita nila sa SM. So welcome to community. Welcome to the family.
Kasi para sa akin, di ba, pinaka the best foundation of being successful is about love, care, and family. Dito po sa community po natin, I hope, kasi ang target po namin sa community, sa Trident, magkaroon po tayo ng at least, di ba, 50 muna hanggang sa December. Pero bubuo po kasi tayo ng about 300 hardcore leaders, professional network marketing. Even hindi ka naman masyado nakatapos, basta tinapos mo lang yung elementary mo, welcome. At willing ka matuto, wala naman pong problema. Basta willing ka matuto kasi lahat po ituturo po namin lahat. Kada, mananamit, mentality, grooming, ano pa ba? Sports, boxing, mga tipong ganun. Yung po yung plano ng community, the 300 Spartans, the 300 warriors, mighty warriors that conquer different parts of the world. Paano po nasabi kasi, I myself, I have the privilege and experience to do it. Might as well, why not now? Why not you? Natigilan po tayo, the pandemic, but everything happens for a reason. And of course, that reason is you. Kasama ka na sa rason na yun. Kasi kung nagtuloy-tuloy yung pandemic, wala mang hindi na tayo usap right now. But I have siguro the calling, especially to reach yung mga nagsisimula pa lang, kagaya nyo. So, kagaya na sinabi nyo kanina, you are up to the challenge and yes, I am up also. Nandyan ako. So, yung how, marami po yan. How? Ano ba? Paano? And ladies and gentlemen, ito na po yung ano natin, tuloy-tuloy po natin. Kasi may maganda pa dito na module. Ano na ako, no? Ilang minutes na po ba ako? Grabe, ano na lang ako, no? 25 minutes pa lang pala ako, eh. Ayun, welcome to Lion's Mindset. As I have told you, kung meron man po ako hihiling sa inyo, a particular attitude, it's all about the conqueror and lion. Because since day one, ito po yung, wala po akong ibang sekreto. Wala po akong ibang ginawa. Pugi ka ba? Ano bang mga orasyon? Ano bang mo? Diba? Ano bang likik yung ginamit? No. Simply because this mentality. Nag-umpisa po ako sa wala. Nag-umpisa ko na. I just believe in this mentality. Lions. At ayan po, may ano po yan. May ibig sabihin po yan. It's being enumerated by, of course, being a leader. Ano po, slides. Ito lang po yung tatandaan nyo. Opo. Yung Lions mentality. Pag natutunan mo ito, kapatid, hindi ka na maghirap habang buong buhay mo. Kahit saan ka ilagay, mag-excel ka. Okay? Of course, leaders are hard to find. It's in our community, they are busy. Ano ba? They are the most dominant people. Ayan, yung pag may opposition ka, leader ka na. Tama ba? Paano ako? Tambay ako eh. Kung ikaw naman mga leader na matambay, leader ka rin. In your own way. Tama? Paano yan? Leader ako ng mga magaganda. Leader ka nga. Somehow, you have the final say because I believe definition of leadership. Of course, influencing. Whether it is a bad or good influence, you are a leader. Pero syempre, kung mag-influence na lang po tayo, na po tayo sa maganda, nagkakayaman, ganda ng buhay. Kaka-inspire. Tama po? So, what kind of leader na hinahanap natin? Of course, a very quality leader. A very quality you. Kasi kailangan ba maging leader? Parang wala. Kasi hindi na nga ako nanalo. May elementary ako eh. Wala nga akong ribbon eh. Kaya ka na naman eh. Pass na yon. Tama po? Hindi nga ako natanggap sa trabaho eh. Pass na yon. Tanggap ka na nga dito. Dito ka na. Start from now. Start from mentality. I believe it. You must believe in yourself. Tama po? So, kailangan ba maging leader? Mag-lead ba talaga ako? Kailangan. Of course. Because, di ba, you have no choice. Ako naniniwala ako.
Kailangan mo maging leader. For example, the smallest community in our society, which is the family, you need to lead. Lead by example, di ba? Lead by responsibility. Especially you are a breadwinner, you are the head of the family. Leader yan. Assuming full responsibility, the ability to lead yourself. Diba? Paano ko pagagandahin, pagyayamanin yung sarili ko, paano mag-improve yung sarili. That's the lead. At ang pinakamahirap i-lead, alam mo yun, sarili natin because somehow, pabulbul yan. Tama po? Yun. Welcome to sa mga 56. Grabe talaga yung 56. Magic number. And according to, di ba dito ko na lang babasahin. So, ang galing ni Coach Marbs. Inano pa niya talaga yung mga yung mga picture. Sabi nga dito, ito ang babasahin. Kasi medyo silencer yung mata ko. According to Deepak Chopra, every time you are tempted to react in the same old, I'm talking about old manner, old thinking, ask if you want to be a prisoner. Pag lagi daw po tayo nag-iisip ng mga lumang mentality, lumang kaugalian, yes, history, nakakatawa na lang yung past, diba? Diba? Or you have the choice to be the pioneer. Pag sinabing pioneer, it is a technology. It is a skills, an attitude that you have never derived. Hindi mo pa na-experience. So we need a change man, a change person for us to have that leader mentality para sundan ka. Sundan ka ng crush mo, sundan ka ng pain mo, sundan ka ng leader. There must be something. The influence. Influential. Hindi po yung influensya ng chismis. It's a different thing. Again, we must be a good. You choose to be a prisoner of your past or to be the pioneer of the future. At wala kang choice. Tayo nga gusto natin ng self-reliance because that is the future. Gusto nga natin, una tayo, bida tayo because that is the future. Tama po? Oo. Kung mamimili na lang tayo, syempre piliin na natin maganda. And according to Mother Teresa, I alone cannot change the whole world. But I can cast a stone across the waters to create massive ripples. Somehow, yung inaakala po natin na kinausap natin hindi nag-pay in, pero nabago natin yung mindset and mentality, babawas na po yan doon sa mga negative o misinform na tao. Kung iniisip lang po natin, 5,000, makarecruit. Kung napapagod tayo kumausap, ayaw po natin ma-reject on a day-to-day basis because strike your ego, eventually, babagal din po tayo. Pagbagal po ng isa, pagbagal po ng organisasyon. Somehow. Because this is a covenant, this is an organization. It's trident. At hindi po mag-work ang trident without the structure, without the triangle. At kasama po kayo sa loob ng triangle. Ano yung triangle ba? Ano na yun? Bermuda Triangle. Pag-uusapan po natin yan sa mga susunod. Tanggapin mo lang yung katotohanan na dito ka sa isang vicious organization. Sa isang napakagandang organization. Hindi lang pag-uusapan dito, hataw lang tayo, taka lang, yayaman tayo, without even explaining how we can do it. Hindi naman po tayo mga bata lang. Somehow, di ba? Success need to have a design. We don't want to do it by chance. We must do it in a design manner. Sabi nga, champions are not born. They are made. And every one of us, di naman po tayo pinanak na champion. Lalo na, kung yung sabon nyo, sped ba yun? Di ba? Tide. It is me. Ginagawa. And I myself, said on, somehow, yes, I believe in talent, but I have so much belief in hard work. Ayun, pwede, so makakanta yan. Kasi hindi naman po ako singer, pero ako naniniwala ako, pag meron kang karaoke, practice ka. Di ba? So next, isa pa ang pinakamahalagang component is initiative. Initiative, yes, kahit bago lang po tayo.
magkaroon po kayo ng initiative na, alam mo yun, to raise everything about knowledge. Hindi na po natin kailangan pilitin ang upline po natin, ng sponsor natin to do the Zoom training, Zoom event. O di kayo papunta pa ng office. Kayo mismo have that initiative. O naalala ko noon, nung grade 1 ako, kailangan po ako ka rin ng nanay ko. Kaya kasi ayaw punta ron, natatakot ako. We are not that kid anymore. We are not student anymore. You are an actual human being. You are a matured one. Parang hindi na po tayo kalagyan. Lahat po tayo kasi mas magiging magaan. For example, si mentor sana, si sponsor mo, makakapag-isip po siya ng mga iba pang programa, iba pang tulong sa'yo. Pag medyo yung initiative po natin. Hindi na po natin kailangan turuan because that's our success. Bakit po tayo pinag-uniform ano natin? That's automatic. Nung nag-aaral po tayo sa pagtrabaho, that's automatic. Baga nagkaroon na tayo ng enough common sense to do the routinary because not because we want it, but it's necessary. Kailangan. Ang tanong, kailangan mo ba na makuha yung pangarap mo? Who, why, and how? Do you have that reason para makuha yung pangarap? Pag yung who pa lang, bakit kailangan who I am? I am deserved to be, deserve ko ba maging successful? I am worthy to be successful. Pag yung pa lang, huwag na natin ituloy. Kung hindi mo masagot. Initiative. Ano bang kailangan? Ako po, nag-aaral-aral po ako mag-basketball. Ako hindi po ako nagpapaanan na kailangan matuto ko ng ganito. I myself, bumili po ako ng bola, maraming bola. Oh, kasi ako naniwala ko, somehow, education is very expensive. You try ignorance. It is not an expensive one, but it's a lackness. Mawawalan po kayo doon. Oh, kasi, ano ako eh. Lahat kailangan. Ano ba kailangan materials? Ano ba kailangan gawin? Zoom. Dami pa. Ano ba kailangan kong alamin? Paano ba yung ganito? At hindi ka lang basta magtatanong. O minsan, iba pa nahiya magtanong. Business partner po tayo. Somehow, hindi kayo marireplyan kaagad ng isang particular. Kaya ko po. Medyo mabagal sa sige. But there are some people. There's the structure. Opo. Di ba? So, initiative. Make things happen to begin. Simulan. At yes, kasama po kayo sa simula. Nagsisimula pa lang tayo. Yun po yung dapat nyo maintindihan right now. We are a pioneer of this frontier that when we see Spartan 300, you are part of the elite group. Yun naman po yung gusto natin. Sabi nga ni Ate Mel kanina, kailangan makasama ko dyan. Kailangan makasama ko dyan. Grabe talaga yung audacity ni Ate. Oo, siya na mismo nagbo-volunteer. Paano kung close na? Joke lang. Okay, ito nga, sabi nga, ito, some of the principles to. Kasi sinabi mga prinsipyo, kailangan i-apply natin yun kasi wala tayong choice eh. Wala tayong choice. Hindi lang po ito basta theory. These are important principles that will lead us to an easy journey. Diba? Pwede mapadali. Action may not always bring happiness. Totoo yan. Habang ginagawa po natin yung negosyo, hindi naman kaagad yung resulta kaagad yung makukuha natin. But we must remember, as we understand, as time goes by, kailangan pala natin yung mga ganong klaseng experiences, the rejection, because you are not that convincing. Ito sa Rabble, diba sa atin, tayo mismo nagda-doubt tayo. Hindi pa tayo ganun ko-convince because no matter ilan pa yung rejection, pero kung alam mo sa sarili mo na tama yung ginagawa mo, pagtalikod nila, pagsabi mo lang, bleh. If you have a lot of option, pinakamahirap lang pag wala kang option, pag wala kang lataga, pag na-reject ka, masakit. Isa-isa lang alam ng prospect mo na-reject ka. Matakit talaga. Isa-isang downline mo nila, hindi pa naniwala sa'yo, nag-quit pa. Matakit talaga. Kasi kulang tayo sa activity. Alalahanin mo, isang empleyado, hindi lang naman papasok isang araw sa buong kontrata niya. Papasok yan araw-araw kahit wala siyang choice, 8 hours kahit galit sa boss niya. Kahit nakikita niya, wala naman siyang patutungan, wala kang choice. Wala kang choice kasi nangarap. Nandito ka. Kaya titiisin mo the bitterness, yung mapait na mga
Alam mo yun? Mga sinasabi. Wala naman nagsasabi dyan na masamang tao. Wala. Alam mo yung nakaka-disappoint lang kasi minsan nag-expect ka na sasali. Nag-expect ka ng something. But, again, expectation versus realities, iba yun. The real thing. Numbers game. The Pareto principle. 80-20 rule. Out of 100%, hindi naman lahat sasali yan, but as you perceive, as you try again, di ba? Mga 20% sasali. Pareto principle siya. May study. Tama po? Okay, so sabi nga niya, sino to? Si Margaret. Never doubt that small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it's the only thing that ever. You know what? As history revealed, the United States of America, as the incorporate slavery in their daily life. Dati po kasi the black people coming from Africa, alam mo yon, para lang po silang mga baboy na binibili para pagtrabahuin sa US because at that time, during that dark age ba yun, kailangan naman magtatrabaho sa America, the white people coming from Europe, England, kailangan ng mga black. So ang ginawa niyan, kinuha niya from Africa, parang mga baboy nilalagay sa mga barko, bangka tuloy na sabi, para ibenta. What, $1,000, $500, depende pa, pag malaki ka, medyo mahal pa. They're slave. At ayun, nag-work sila. There's what we call the slavery state, the north part of the United States of America, and the white state. Oh. At para silang para silang mga laruan lang, para silang mga panok lang. Na anytime pag-aari sila ng white people. And there's a black man in the fold of Martin Luther King, a liberal, isang leader ng black community na nagpagising sa lahat ng mga black American. Because we belong to the minority. Pag sinabi pong minority, maliliit lang po na para mga tribo. For example, Waray ako, minority ako. Majority Tagalog. Bisaya is minority. Kasi halos karamihan, of 100%, mga white people talaga yung the Americans, the British, sila po. And mas malaki pa nga po yung population ng Hispanic, the Hispanic, mga from Mexico. About 12% lang po yung mga black American in US. Hindi po sila ganun karami. Huwag po kayo pumunta kayo doon, medyo kumbaga sinimulan naman po ni Dr. Martin Luther King speech niya, sinabi niya, I have a dream. Nangarap po siya, sabi niya, ang pangarap ko na magkaroon po ng pagkakapantay-pantay, hindi sa pamamagitan po ng kulay, ng estado sa buhay ng pinag-aralan, kundi lahat po, because we are a United States of America. It symbolizes democracy. And you know what? Nagkaroon ng changes. Sinabing pagkakapantay-pantay. The rights of black, hindi pa naman po ganun. May resistant pa rin, hindi naman po maiwasan. But eventually, it is somehow okay. Somehow right now, na ginagawa po natin ito, yun din po yung sasabihin ko sa inyo. Gusto ko, yun din yung maging bulong nyo sa sarili nyo sa bawat umaga na gumigising po kayo. Gigising kayo. Kahit tamad na tamad kayo. Kahit wala kayong maniwala. Because you have that a very particular minority, a very particular few people, like 56 people right now, will create change. A citizen that can change the whole world. Maybe not the whole world, but your world. We all have our. Yun po yung itatak mo rin. Kasi hindi po siya magiging madali, especially
on the mentality perspective, entrepreneurial mindset, the agony of being a change person. Kasi parang lalabas ka dito sa comfort level mo. Anong comfort? Lahat babasagin mo yung sarili mo para mabuo. Sabi nga, pagpapasok ka daw sa PMA, kailangan pahirapan ka, kailangan burahin ka lahat, everything. Para tanggalin yung lumang mentality. Para pagpasok nila at paglabas nila, hindi sila makura. That's a military psychological operation. Kailangan niya. And we have to be optimistic. Kasi there's hope. In despair, there is hope. In chaos, there is hope. Hindi po habang buhay na mahirap yan. Hindi po habang buhay na marireject yan. Hindi po habang buhay na 56 yan. Talking about 5,600 months to come. I'm talking about 56,000. And who are you that time? Are you still around? Are you still here? Or are you full of death? And you know, ito mga sinasabi po natin, hindi lang naman po tayo nangangarap dahil sa nangyari na po ito. At mangyayari pa rin. Optimism. So, sabi nga, alam mo, nagkaroon ng study. Pag mamamatay na daw yung isang tao, tanggalan mo daw siya ng buhay ng somehow life support. Pero hindi matatanggal sa kanya pag-asa na up to the last breath, to extend his life that the Creator, the God, or something purpose that he can do more. May magagawa pa daw siya. Kaya please, habaan mo yung life, every single breath that you have given to me. That's optimism. That's tama po. Pag-asa. Pag-asa sa bawat isa. Pag-asa sa sarili mo. At the moment that you're full, you're convinced, because you are full of hope also. You could provide, you could inspire other people. Ano na yan eh? Genuinely. Because you are optimistic. You are very positive. Sabi nga, sorry about being a religious one. Jesus Christ died on the cross. A symbol of optimism, a symbol of Savior. For you to forgive yourself, our past, nandiyan na po yung aim global binigay sa atin to save us from poverty. Nandiyan na po yung community, nandiyan na po yung pioneer, the captain, the council to save you from ignorance, to save us from the things that we don't understand, including, and as we, pag natututo din po kami, natututo po kayo, kayong mag-alala, mas marami po kami natutunan sa ilang po namin sa, because our inspiration coming from us, from galing po, hindi galing sa upper line, galing po sa opo, kasi mga anak po namin kayo. At wala kaming choice. Parang walang choice, no? Ginawa namin kayo. So we are the responsible for your success na lahat. Kaya wala pa din kaming choice eh. You need to mature. Not only as individual, not only by age, but by responsibility. Kailangan magawa po namin. Sabi nga ni, sino yun? According to Helen Keller, favorite yan. Ano yan eh? Medyo bulag. Ano ba? Ano ba yung ng bulag? Medyo baka nakakaw. Visually impaired. Ako kasi pagwaray eh. Diretsuhan ako. According to, di ba? Helen Keller. Naalala ko siya eh. Sinabi niya. Pero hindi yan. The most beautiful things on earth cannot be seen or out. Di ba? And that is love. That is hope. That is your goal. That is vision. Something that's not yet happening to you, but you hold on to it. Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence.
Kumpiyansa ka na mangyayari sa'yo. Kumpiyansa ka na tumama ka ng loto. Kumpiyansa ka na magkakaroon ka. And it's just a matter of time. Just a matter of hard work. It's just a matter of believing on a day-to-day basis. No doubting. Alam mo, kahit nasa CR ka, hindi ka nagda-doubt. Kahit may gusto kang ilabas na negative, positive ka pa rin. That's hope and confidence. Because without confidence, parang baliwala naman yung biro mo na, umaasa ka lang, but you don't have the confidence to yourself. Seeing to yourself, kailangan kumilos eh. Hope lang, hope. Ano ba yung hope? Sigarilyo lang yun eh. Di ba? Tustos, sabi nga sa amin, di ba? Sama, tustos, hope. The hope is that it needs to be accompanied by confidence. Umaasa ka na eh. Ayaw mo rin malagutan ng pangarap mo. Anong gagawin mo after you exit from this trident? Wala rin eh. Nandun ka rin sa matrix eh. And according to, chewing ko to, si William James, pessimism leads to weakness. Pagiging negative daw is somehow nag-lead daw ng weakness. And optimism leads to power. You want to have that power, especially kuryente. Ano pa bang klase mga power dyan? Special power of wife, mga ganun sa may mga asawa dyan, sa may mga relasyon. Gusto po natin magkaroon ng ganung klaseng power for us to serve us well. The community, to serve the community, kailangan may power na. The will to make it happen. The power of attorney, yun lang. Abogado. Special power of attorney, may bayad na yun. Okay, next. Di ba? Saglit na lang po tayo. Grabe na po. Ang galing, hindi po ako makapaniwala na nandito pa rin kayo. And it's non-stop. Hindi po tayo pwedeng tumigil as life goes on. Our breath still there. Diba? Somehow, diba? Minsan bibigyan tayo ng oxygen. Alala ko nung bata ako. Alam mo yun, first time ko, yung oxygen pala talaga na malaki. Doon sa, sa Eastern Samar Provincial Hospital. Doon, opera niya yung tatay ko doon. Bata pa ako. Operahan din. Kaya mahirap eh. May mga naman eh. Kalahati lang. Anesthesia. Pag na pala, wala na expired na yung tao. Tapos pipilitin pa rin pala na sasalangan pala ng oxygen. Bata pa. Alam mo yung gano'n, basta may mga gano'n. Tapos ang laki. Gano'n. Para lang ma-extend, ma-revive somehow. Because we don't want to stop. Somehow life must not stop. Especially kung hindi pa ka naman pinapatigil ng the one who played. Why you should stop? You can be tired, yes. Tulog ka lang. Pahinga ka lang. Iyak ka lang. Ano pa ba? Inom ka lang. But you never stop. Because that's the principle. Kasi kung tumigil lahat dito sa mundo, pati ikot ng mundo, nagre-revolve tayo sa sun eh. Pag tumigil tayo dyan, lahat mawawala yun. Hindi mo alam yun? Pag yung moon tumigil, moon di man bulan, rood ang katapusan. Tumigil, may tidal wave. Bakit titigil? Bakit titigil? Kasi ang alam ko lang na tumitigil yung mga tao na 6 feet below the ground. So we have no choice. To continue life. Tama? So grabe si Tama. Si Lolo Tama si no? Life is not a non-stop journey. Be proud of how far. Yes, totoo na po yun. Ang layo na po ng narating ng desisyon mo sa buhay. Whether you are new, whether nagsisimula ka pa lang, whether nandito na sa community, malayo na po yan. Especially the mind. Your mind. And, di ba? Ang nakaka-excite naman lagi yung future eh. Tama? Oo. Nakaka-excite naman yung forever eh. Kahit nasaktan ka, you still believe that this is a forever. Gano'n naman talaga. Tama? And opportunity is missed by most people because it's dressed in overall and looks like work. Hard work.
again, di ba? Sample ko ulit. Kaya gusto ko may purpose lang. Usap kami. Sabi ko nga kay Sir Jim, yung bago nating manager nag-pay from SM. Alam mo, 7 years, di ba? Sabi ko, Sir Jim, di ba? Pogi si Sir Jim eh. Sabi ko, Sir Jim, yung mga ganyang klase, dapat yung mayaman yan sa lalong madaling panahon. Oo, yung mga hardworking na tao, kagaya ng lahat na nandito, yung mayaman yan sa lalong madaling. Yung mga deserve na tao na nandito ngayon sa triangle, umaasenso yung buhay sa panahon kung kailan sila ng desisyon at kung kailan panindigan nila ang desisyon na yun sa araw-araw na ginawa, sa araw-araw na pagising. And, being in this organization, sasabihin ko sa inyo, hindi ganyan kadali. Kasi may mga personal, especially the leadership that must be set aside. The skill, alam mo yun, the attitude, alam mo, may ano eh. Sabi ko nga, alam mo, bawal na pala ako ganito, bawal na pala kasi, kailangan muna. Somehow. Tapos mabawasan muna yung ganito, basketball. Kailangan eh. Yung mga yayaman dun. Mag-iipit lang ako. Di ba? Because I have that servant mentality. I believe in this. This is a token of to serve people. Lahat naman po tayo nandito, we are just rubber. Ano po ba yung purpose mo? Bakit? Just simply to live, to breathe, to eat, and repeat. No. We are a servant. At servant means a faithful servant. It is somehow holistic, godly, divine, Allah. Tama? Faithful servant. When we say faithful, you are not faithful to your upline, to other people. You are faithful to your purpose, to serve yourself well, to treat yourself well, to understand, so that you can lead others. Kahit mga bata lang yan. Nakikita ko pa sa court, somehow, in my own little way, di ba? Ano yung bata? Kasi, di ba? Hindi mo alam eh. Because my son somehow, there's someone that could inspire. So, tatapik mo lang sa kanya. Oh, I believe in karma. I believe in goodness. And serving others prepare us to lead. Ang hirap eh. Paano mag-duplicate? Paano yung ganito? Leverage. Huwag mo nang pangarapin yung leverage. And receive. Pinalayas muna siya sa ganito bago mag-success. Never misunderstood the word leverage. Wag muna natin kasi it's somehow pare-parehas ng mentality, ng acceptance, ng maturity, ng preparedness ng tao. But I believe we have this understanding, mapag-usapan as a family, not only a community, but as a family. Because we can imagine, if we try to imagine ourselves standing in front of hundreds of thousands of people, talking about you being successful. Not because it is your privilege, but because nilagay ka dyan dahil boses ka ng mga tao, boses ka ng organization. What's the feeling? Sabi nga, gusto natin mag-pida, gusto natin sumikat, but somehow, kailangan maramdaman muna natin yung pagiging servant. Na in times, kung wala tayo, minsan, di ba? Kahit ayaw natin, bakit ko kaisip? Kasi in that, ako, feeling ko, if I help something, pag nakakatulong ako, it's my confidence. Somehow, ayaw ko yung tinutulungan. Gusto ko ako yung nakakatulong.
it's my confidence. Parang pinaparamdam sa akin na other side ko that galing mo. Kasi tumutulong ka. Hindi ka alalahanin. Kaya lalo tayong lumalakas when we'll lay our hand. On your presentation, on a day-to-day basis, kapag ninegosyo natin, ano ba yung binibigay mo? O somehow, we ask a sponsor or we lead our hand. Tutulungan ka namin. Help yourself. Tulungan mo yung sarili. Understanding of your particular situation, right? Wala kang pera. Pero naintindihan kita. And how long? Kung sarili mo, hindi mo maintindihan, wala kang pera. Hindi tayo mag-iisip sa katotohanan. How long? Nandiyan ka lang sa night. Diyan ka lang sa bangungot. Diyan ka lang sa matrix. Nandiyan ka lang sa employment. How long? Hindi mo ma-realize yung ganito. Bro, kaya ako sinasabi to because I want to share my experience. At ikaw din mismo nagsabi sa'yo. Nagsabi sa akin na sawang-sawa ka. Alam mo yun, hindi ka pag yun yung laging presentation mo, parang, di ba? Hindi ka madi-disappoint because you give. But when we ask, hindi po tayo tao na nanlilimos ng pagmamahal, naglilimos po ng aruga. Tayo po yung nagbibigay kasi alam po natin, tayo po bilang tao, kahit ano pa man, ano man yung pinagdaanan mo, ano man estado mo, may kakayahan po tayo na magbigay. Tumulong. At kung yun po, yung magiging advocacy natin next time, whether we understand, whether we know the language or not, whether you are here in our hub or not, grabe po. Yes, giver. Huwag mo naman pati po yung puso ko. Mentor, binigay ko na po yung puso ko. Kami na. Ang hirap na rin sa kay Papa Jack po yan. Hindi kay Rolex. Talk to Kuya Rolex. Diba? Anyway, siguro, thank you so much for 30 minutes of your time. Ako po, nagpapasalamat po ako in the next few days period. Pangarap po natin yung tatrabuhin natin. Storya ng buhay may pag-uusapan natin. Kung na-inspire po kayo sa mga kakulitan, sa mga inspirational story ng mga counsel po natin, be prepared for you that your life will become an inspiration. Diba? Your life will be heard not only by your family, bilang dito, but hindi mo alam single inspiration, it could make a person make his life. Sabi ko nga, dati, ang ko lang, pag mag-present ako, one-on-one, kasi feel pa kami. Mapapositive ko lang yung tao, okay na yun. Para pag nakausap ng next kong tao yun after 5 years, hindi na mahirapan sila. Kung makuha ng iba yung mag-networking, okay pa rin, wala namang concern Because we are in the same industry. Diba? Papugian na lang sa dulo. Ganun lang naman yung naman. Diba? So, thank you so much. And, diba? In behalf of the leadership, sinabi ba na, the captain himself, whether captain is just a moniker, because I know each of us, we are our own captain of our own ship. Diba? Sa mga council po, sa mga pioneer, sa totoo lang po, we need you also. Kailangan po natin kayo. Sa binubuo po natin dynamic. Kasi ang sarap po na ulit-ulit experience na nagawa ko po sa Jailing Project. The council, my brothers is available enough for us to help para At dito, tayo naman. Si Buddha. Bumuda lang tayo. Anyway, thank you so much at pasalamatan po namin. Salamat. At syempre, gusto ko po na ayun, Almighty, hindi po ako si Mighty Jude. Syempre gusto po natin batiin ng happy birthday yung mga siguro yung mga birthday ngayong July na ba ngayon, no? Lahat po ng birthday ng July. I believe parang Cancer yata. Ano bang zodiac sign nila? Cancer or also. Diba? So batiin po natin siguro isang happy birthday na lang. Ayun, di ba? Technical. At syempre, hindi natin makakalimutan kung hindi natin babatiin yung isa sa mga pioneers, sa mga council po ng Jailing Project. Wala pong iba kundi
the farmer, the conductor, the ano ba? Ano ba ibang tawag sa kanya? Alam mo, the kind, the nice man. Happy birthday kay Coach Fortunato. Sabi ko nga kanina, naniniwala ka ba itong birthday mo na to? Itong birthday mo na to, huling commute mo na to? Naniniwala naman siya. At yung paniniwala na yon, simula yan sa pananampalataya sa awa. Kasi baliwala yung paniniwala kung walang every Sunday. Baliwala yung paniniwala, you are tempted by your old beliefs and wrongdoings, our own self. So, action po yan sa araw-araw. So, ayun, happy birthday! Oh, diba? Info Bell! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. From good friends and true. From old friends and new. May good luck go with you and happiness too. Sa lahat po ng nandito at yun, paulit-ulit na ako. Maraming salamat at pumahayo tayo at magpapakarami ng mga mabuting balita. Thank you so much. Balik ko na po kay Coach Krisa May Abala. Yes, thank you so much, Mentor Joey, sa napaka ganda nyo pong training sa amin right now. Kahit ako po, di ba, sobrang dami ko rin natutunan